sa bawat isa. Sino mag-aakala na isang araw ako'y nasa Amen. Praise the Lord. Ang Operation Home Base po ay para lang po sa background ng iba po sa atin ay ipinanganak po ito nung during the pandemic. Sapagkat nakita po na ating General Superintendent na ang mga tao po ay hindi nga nakapunta sa church building. Actually, parang ang church po ang isa sa institution na hindi siya naging handa sa pandemic. Pero may advantage po sa atin yung mga mega churches. Kasi po yung mga mega churches ay nag-o-online na sila bago pa mag-pandemic. Pero tayo sa Assemblies of God, hindi ko alam kung sino yung mga nag-o-online sa atin. So, pinanganak ko sa puso na ating General Superintendent kung ano ang pwedeng gawin. So, siguro nakapagbasa siya about house churches, no? And isang araw na lang, naisip niya na maglagay ng mga house churches. Noong mga panahong yun po, ay may problema din kami. Kasi we're really into cell group. Eh yung mga cell group, hindi napasok ng mga cell group leaders. Kasi nga, may restriction. So bago pa man pinanganak po yung House Church Commission, nag-house church na kami. May nakilala ako, si Pastor Norman Simon Lau, na nag-house church noon. So nagka-sharing kami through chat. Tapos na-share niya sa akin yung mga ginagawa nila. And then we started po to empower the head of the family. Nila, mga tatay or mga nanay na sila ang Christian, to handle their own family altar nung una. And then eventually, i-guide yung kanilang family para hindi sila talaga manlamig sa Panginoon. And then we started gawin yung mga online. So doon po basically pinanganak yung Operation Home Base. Then nilagyan na ng branding, PGS, kasi mahilig siya sa O. OMG, OHB. Kaya kami nagsabi, hindi ako magbibigay sa OMG kasi abomination yan sa Lord. Kasi raw, oh my God. Mga ganon. May mga ganon din sa AG. Pero Operation Home Base po and then from there, parang nag-develop na siya nung nag-develop. So, nung inilagay po ako na head ng Operation Home Base, ang una ko pong hiningi is job description. Kasi si OHB po ay hindi po siya katulad ng ibang na-institutionalized na ng mga department sa ating pong movement. Just like po the Women's Ministry, meron na po siyang since time immemorial na pinanganak po Assemblies of God sa US, may women's na. Ganon din po ang men's ministry. So, kung malagay ka doon, may susundan ka. Kung gusto mo lang i-improve yun, yun ang pwede mong gawin. Pero si House Church po, napaka-special niya kasi wala po ako sinundan. That's also positive. More on positive siguro sa akin kasi I love challenges naman eh. So at least wala akong susundan. Pwede akong gumawa. Huwag lang yung wala sa doktrina natin. So, prayer and then marami po akong mga tao na hininga ng tulong. But along the way, ang aking pong napatunayan is dinevelop na siya ng Panginoon. No, alam niyo, minsan wala akong tigil, nandun ako sa parang OHB na nasa utak ko. Pero hindi lang po ako yung mukha ng OHB. Marami pong mga taong katulong, no? Especially po yung technical team ni OHB. Hello. Nasa po, welcome. So may mga kasama po ako sa OHB, lalo na po yung meron po kami tinatawag na Operation Home Base System Builder. Kasi naniniwala ako na yung process, yung system niya, hindi dapat siya na-stop. Dapat nagde-develop siya. Amen? Amen. Para mas maging maganda. Kasi alam nyo, sa totoo lang, aaminin ko po sa inyo, nung una ko po, kasi pinasa nung yun yung mga ideas. Nung una ko po ina-explain si OHB, ako mismo nalilito. Pero alam nyo, ang ginawa natin is sinisimplify natin. Kasi
kapag ikaw lang ang nakakaintindi, hindi yan magagawa ng iba. Kapag ikaw lang nakakaintindi, hindi yan epektibo. So, paano yan maintindihan ng lahat? Dapat i-simplify mo. Hindi naman pare-pareho ang edukasyon ng mga membro natin sa church. Tandaan niyo po, ang Operation Home Base is the discipleship arm. For the first time, the Assemblies of God ay nagkaroon ng discipleship arm. Kasi marami namang discipleship arm ang Assemblies of God. Pero, hindi siya official. Kaya nga tayo pinasok eh. Pinasok tayo ng G12, pinasok tayo ng Engage, pinasok tayo ng History Maker. Kasi, very vulnerable ang Assemblies of God, pero napaka interesado sila sa Assemblies of God kasi well-structured po tayo. Kausapin mo lang yung district superintendent, kuha mo na yung buong distrito. Gano'ng kalaki isang district? Lalo kung makuha mo Southern Tagalog, walong section kami. From NCR, Laguna, Batangas, Mindoro, lahat ng Mindoro, amin, buong Quezon, amin. Isipin mo, makuha mo lang yung DS doon. Kaya marami pong napasok ng G12 sa atin. Kasi bakit? Uhaw po kasi tayo sa discipleship. Sa totoo lang. Sa pagdating po sa materials, napakapalad po ng Assemblies of God dyan. Kasi po, pumunta po kayo sa ICI, may sarili po tayong printing eh. Mula po dito hanggang isame ang materials po natin. Kaya lang, mamili ka na lang doon. Kaya ang nangyari, yung ibang pastor na walang process, walang structure, gumawa sa real structure, parang pinakbet yung church. Alam nyo yun? Maganda to. Ay maganda to. Maganda to. Kaya isipin mo, pakain mo lang sa member mo yun. Indigestion. No? Kaya nangyari, yung paglago ng member natin. Kasi lahat ng pastor gustong lumago ang church. Walang pastor na hindi gusto lumago ang church. Walang pastor na gusto niya na manatili kayong mga banso. Wala. Kaya gusto niya, meron siyang gutom tsaka uhaw. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Unti-unti natin in-introduce si Operation Home Base. Para po lang maunawaan natin, gusto ko pong manatili sa isip niyo na si Operation Home Base po talaga is discipleship arm of the church. But, ang malaking twist po na nangyari sa Operation Home Base, hindi lang po siya nananatiling discipleship arm. Dahil may MM33 tayong inaabot. Nandun po rin siya sa multiplication of leaders. And eventually, it will result into church planting. Okay, so, having say all of that po, mamaya po kung may mga tanong kayo. Para po mas maging maliwanag sa atin at mas maging matatag, gusto ko pong i-share na hindi lang po simpleng small group ang OHB. Kasi para po siya magkabunga at maging matatag. Gusto ko pong sabihin na merong 5 importante pong offices ang OHB. Kasi baka wala pa po sa inyo. Yun, di ba? Para po siya maging number 1 po, dapat po may Operation Home Base Administrator. Okay? So, anong trabaho niya? Si OHB Administrator po should serve as the overall in charge of implementing and supervising the entire OHB process of discipleship. So, kung ikaw yung administrator, dapat alam mo yung kabuuan ng Operation Home Base. Paano siya naging discipleship program? He or she should be at least the senior pastor of the church. Sorry po pero talagang nilagay ko si senior pastor. Kasi, hindi pwedeng hindi si senior pastor. Yes. Kasi ganito yan Pastor, gusto namin umattend ng training about Operation Home Base. Ano ka sa church nyo? Kwan po ako po yung head deacon. Hindi pwede. Kung a-attend ka, dapat kasama mo yung senior pastor mo. Kasi, pag nabuksan ang isip mo dito, pagdating mo sa church, hindi naman alam na senior pastor mo yun, magkakalaban kayo. Mahahati yung church. Dahil sa inyong dalawa. You know? Kasi si pastor po, siya po dapat yung vision carrier. Yes. Gatekeeper. Dapat siya yun. So, he or she should be at least the senior pastor of the church. And the senior pastor should have a constant communication
with the OHB District or Regional Coordinator in regards to overseeing and assessing the effectiveness of the system. So sa ngayon, dumediretso yung iba sa akin, which is okay. Okay naman yun kasi may weekly mentor. So yan, pwede po kayo mag-take note dyan kung may mga tanong po kayo later on. Pero at least po, yan ang importante. Now, next. Under the Operation Home-Based Administrator are a set of coordinators, okay, that will administer the different branches of the discipleship process. So, under ni Senior Pastor, ito po yung mga susunod. Number 2, meron po dapat kayong OHB Winning Coordinator. Kasi po, ang process po ni OHB, winning, assimilating, discipling, or training, then send. Dapat po yung 4 na yon may tao, may coordinator dapat yon. Kasi pag sinabi nyo, OHB tayong lahat, ano yun? If you fail to organize, then you will be disorganized. Naku, may engineer na naman tayo. Di ba? So number 1 po, na mahalagang tao po sa OHB is si winning coordinator. Okay? Ano po ang trabaho ni winning coordinator? Si winning coordinator po, siya po yung focus niya is on soul winning. Hello? Through the formation of strategies and techniques leading to evangelization and winning people back to Jesus Christ, whether individually or collectively. He or she coordinates with various church departments. Kaya hindi pwede sabihin natin, di wala na si men's, wala na si women's, wala na si... Hindi po. Dapat po, yung men's, women's, youth, children, yung professional, lahat po yan nagwi-win. Amen. Lahat po sila nagwi-win. Lahat ng department. Kung mag-i-event man sila, dapat po winning ang goal. Kung meron man silang camp, dapat po winning ang goal. Kung bagay yung church, yun lang ang utak niya. Mag-win, 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 mag-win. Naka-incorporate po ang winning sa lahat ng programa ng church. Amen? Amen. So, si winning coordinator po, nagko-coordinate siya sa various department ng church. So, hindi po dito pwede, kayo lang naman mag-OHB, kami hindi. Hindi pwede yun. Kasi yung OHB, yun yung program ng the whole church. Okay? In establishing ways and means toward evangelization of the gospel to specific age groups. Okay? He or she is the one responsible to lead the evangelism programs or outreaches of the local church. May outreach man po kayo. Hindi po pang Pilipinas lang yung outreach. Kahit dito po may outreach, syempre. Okay? Tapos, si winning coordinator po, dapat he understand and implement the Operation Andrew. Ito pong Operation Andrew, ako din po yung gumawa nito. Pero hindi po original ko yung Operation Andrew na term. Pero yung nilalaman pong lahat nito, binuo ko po ito. This is all about intentional evangelism. Yes. Ito po yung ginagamit namin na intentional evangelism. Ay anak, ayoko nito, gusto ko yung table of contents kasi hindi po ko na yun. So manual lang po yung pinahin namin ito, pasensya. Pinalagyan ko to. Ito pong Operation Andrew, it's about, ano si Operation Andrew? Identifying your Operation Andrew list. Yun yung mga share mo. Praying for your Operation Andrew list. How to care for those on your list. Intentional evangelism po lahat to. So binuo po namin to. Kaya hindi pwedeng, hindi ka marunong mag-evangelize. Kasi may instruction. Sa buong manual, hanggang commissioning nga. Meron eh. Kasi mahirap naman sabi mag-intentional evangelism. Kaya nasa ang materials niya. Okay. Amen. Next po. He or she is the one responsible to lead the responsible to lead the evangelism programs, outreaches, understand and implement the Operation Andrew as an evangelism strategy of the local church. Encouraging the OHB leaders, makinig yung mga
to make evangelism their lifestyle by modeling and teaching it in their OHB or to their OHB members. Lifestyle. By modeling. Ang evangelism po hindi program. It should be your lifestyle. Amen. It should be the culture of the church. It should be the lifestyle of the whole church. Mula sa pinakagwapo hanggang sa pinakagwapo. Si Jen yun, si Jen. Sa atin. Dalawa na. Pangatlong office na importante, assimilation coordinator. Sino siya? The assimilation coordinator takes charge of all the newcomers or new members and ensures that they will be a part of the house church or small group. Ibig pong sabihin, sa buong church, hindi pwedeng may isang wala sa loob ng OHB. Hindi pwedeng may isang tao dyan na wala sa loob ng small group. Kasi bakit? Doon lang mangyayari ang discipleship. Kung wala ka doon, sino nagdi-disciple sa'yo? Hello? So si assimilation po yun, assimilation coordinator. He or she will conduct frequent monitoring. Yan po ang trabaho niya. And contact with house, church, or small group leaders in ensuring that these newly won individuals are placed in their respective care. Lumiliwanag na po ba? Yes. Dati po ba malabo? Assimilation. Ngayon, si assimilation coordinator, kwan po yan. Made-develop niya pa yan. Sinabi ko lang, assimilation coordinator, pero mag-develop ka dyan ng mga bagay na gusto mong i-develop. Paano kung ma-assimilate talaga ang buong church, kaya intercultural yan, cross-cultural yan, kaya bago yan, kaya Pilipino yan, kaya hindi Pilipino yan, kaya kabataan yan, kaya bata yan, kaya matanda yan. Paano kung ma-assimilate lahat yan? Gawa siya ng kwan. Okay? Eh, sa totoo lang po, ang gagaling niyo po dito, nakita ko. Naglalaway nga po ako sa inyo eh. Kasi professionals, alam niyo po sa amin, from being a raw individual, pero tinitignan ko yun, una makita ko, gagamitin ka ng Panginoon, pagtsagaan mo lang totoo. Gagawin mga labandera, mga iniwan na asawa, o sasabihin mo ba, walang kwan yun, walang pwedeng gawin yun? Turuan mo lang yun, gagamitin ng Panginoon yun. Amen. Eh kayo pa? Hello? Dami Tuhan. Amen na amen. Ang galing-galing. Grabe. Kaya nyo ibaliktad ang buong Dubai. Praise God. Amen. Pangatlo, at mamaya ito pag-uusapan natin, house church coordinator. Dapat po meron. The house church coordinator performs various functions. Letter A. He or she monitors the growth and development of church and small group, house church po yun, or OHB, and small groups as provided through supporting records and documents. Mahalaga po dito yung papel. Amen? Kasi ganito eh, nag-house church ka ba? Oh, nag-house church kami. Katunayan. Nasaan na kayo? Ano na ang pinag-aralan nyo doon? Salvation series. Anong nasa salvation series? Ilan na ang babautismohan sa inyo? Ilan na magka-fire up sa inyo? Ikaw, sa house church mo, kumusta ka? Yun ang trabaho ni house church coordinator. Palagi siyang may meeting kay house church leaders. Okay? Letter B. He checks the consistency and commitment of all OHB's leaders. Consistency, meaning weekly. Na meron silang ginagawa. Pagtuturo, anong lesson na, saan nagtatapos, kumusta ang growth,
Ayun. Yung administrator, ang kausap lang niyan, lahat ng mga nasa office. Hindi lahat ng tao kausap niya. Ay, magkakasakit talaga si Pastor. Itong mga Mga high blood. sila ang palagi dapat may mentoring. Pamatang ulo. Okay? Yung core ni Pastor, kausap niya palagi in terms of yung mga nangyayari. Pero yung mentoring, si Pastor, iba yon, lahat ang mentoring ng mga leaders. Si Pastor din yon. Palibang sabihin niya, ikaw muna Pastor Jerome ha, kasi wala ako. Ikaw muna si Stella. Letter C. Si House Church Coordinator po identifies new and upcoming OHBs, pinpoints which members from the house churches or small groups will embark on stage 2 or the fire up. Kung merong magsasabi at magbibigay ng records kung ilan, sino magpa-fire up, si OHB, si Kwan po yun, si House Church Coordinator. Sa kanya po yan. Kasi ang kausap niya, House Church Leaders eh. Ilan na sa inyo mag-fire up? Na water baptize na ba yan? Kasi sa amin, ewan ko sa inyo, sa amin, bago mag-fire up, na water baptize muna. Kasi yung pinakahuli ng salvation series, water baptism yun. Dapat may application yun. Pero ginawa niya, kayo lang muna baptize na kayo. Iba yun. Yun sinasabi ko sa bago. So si Kwad po yun, House Church Coordinator. Letter D. He will make sure that every member of the church belongs to the small group or house church, ensuring their discipleship process. Yung sinabi ko kanina. So siya ang tumitingin. Sino ba dito yung walang Kwad? Kaya siya palagi nag-a-announce. Sino po dito ang hindi pa po kasama sa OHB? Sa house church? Saan po kayo? Pakisabi, ano po yung address nyo? Kasi kung sino po yung malapit doon, pwede po kayo makijoin doon. Kung hindi man po kayo makijoin, di may pupunta po sa inyo. Or kung hindi kayo makajoin, ikaw lang pupunta, pero kung head of the family kayo, matured enough na kayo, you open your house, you do your family first OHB. Yung po, tatlo yan eh. Number 1, magjo-join ka. Dahil malapit kayo. Bawa dito, malapit, magjo-join. No? Pangalawa, hindi mo kaya, may pupuntang ibang leader. Bubuksan yung OHB dyan sa bahay mo. Pangatlo, kaya mo naman, ikaw ang magbukas ng sarili mong OHB. So, tatlong klase. Kaya hindi po dito problema yung sinasabi po nyo na, alayo kasi, talagang malayo, dito ba naman kayo pumunta? Doon sa inyo. Kasi sa Paris po, malalayo din. Pero, epektibo. Hindi mo pwede sabihin pang Pilipinas. Ang Paris nga ay naging epektibo eh. Mas highly urbanized din po yun. Nagtatrabaho din ang mga tao doon. Matindi pa nga ang trabaho ng mga tao doon dahil sa bahay po ang trabaho ng mga tao doon. Dito yung madam namin, nandito yung ganoon. Pero nakita ko kung paano po yung pastora doon, nakatch niya yung vision ng OHB. At ngayon dumoble sila. Pati po may mga classmate, yung mga anak nila na Parisian, pati yung nasishare nila. In fact po, din-translate na po nila yung salvation series sa French eh. Pati yung mga kabataan nila natutong mag-disciple at mag-evangelize. Kaya, amen? Amen. Eto yan. Letter E. The house church coordinator schedules regular equipping and make sure that every house church leader and small group leaders consistent attendance. Kapag house church leader ka, dapat kang umattend ng equipping. Hindi pwedeng hindi. Na-negotiable yun. Na-negotiable yun. Kasi, leader ka eh. Pastora, pagod ako. Na-negotiable mo yun eh. Once na tinanggap mo yung pagiging leader mo, umattend ka. Amen. 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 Carry your cross. Amen. Carry your cross. Hello. Amen. Amen. Discipleship Training Track Coordinator. Ito na po si Principal. Yung Discipleship Training Track, DTT po yan. Yan po yung training. Yan po yung stage 1, stage 3, 4, 5, 6, 7.
Yan po yan. Siya po may hawak niyan. He or she primarily is in charge of the discipleship training track through implementation of the discipleship curriculum, provision of training of potential teachers in each corresponding level, and communication towards other coordinators engaging the development of each participant in the process. Ano na po yan? Formal training na po yan. In communication with the OHB leaders and encouraging the enrollment of their potential house church members for training. Saan manggagaling ang estudyante? Sa loob ng house church. Sino ang mag-e-enroll? Sa house church leader. Lahat ba i-enroll ko, pastora? Hindi. Ikaw ang nakakaalam kung yung isang anak mo pwede na mag-kinder. Huwag mong pilitin, iyak nga eh. Right? Ikaw nakakaalam, ikaw nanay mong OHB mo eh. Ikaw ang tatay, alam mo potential niya. Okay to ah. Anak, okay ka na ba? Pwede i-enroll na kita sa stage 1. Hindi lahatan. Hindi lahatan. Kasi yung naliligtas, hindi sabay-sabay. Pero kung pwede tatlo dyan, okay tatlo ha. Enroll na kayo sa stage 1. Pag in-enroll ko kayo sa stage 1, ready na kayo for fire up. Si OHB leader. Hello? Kaya kung naiintindihan niyo po ito aking pinapaliwanag, dapat po may constant communication lahat. Kayo. Okay? Next. Fire up coordinator. Dapat po meron. Sino po fire up coordinator? Si Pastor Ren? Wala pala naman si Pastor na hospital na eh. Pastor Romao. Parang may maituro lang. Ibayin natin. Ito na hospital ito, muntik na hospital. The fire up coordinator Pa-hospital pa lang. centers his or her work in conducting a particular event that serves as motivation in the process of discipleship. Lahat po ng fire up siya nakakaalam. His or her objective is to ensure that the second stage in the OHB process will aid a new disciple surrender one's led to God and commit to move forward in the discipleship process and to remove one's connections to his or her sinful past. So yung fire up coordinator, yan po ang nag-schedule ng fire up, yan po ang kumukuha ng mga delegates for fire up, yan po ang nag-schedule ng mga teachers sa fire up, yung mga magiging venue and everything. Eh yun lang pong isang malaking pa na po yun, trabaho. Kasi pwede pong ang fire up maging twice a year. Twice a year lang. Siya. Hayaan nyo pong umikot yung process muna. Huwag fire up ng fire up. Kasi hindi pa umiikot yung process eh. Hayaan siyang umikot. Twice a year, one po yan. Okay na fire up po yan twice a year. Kaya nga po, ang ginagawa namin, kahit sa ibang mga district, kahit po sa Europe ginawa namin, kami muna nila Doc ang nag-fire up. Kami muna, kami tatlo. Pinakita namin doon sa mga pastor. Mga pastor muna pinire up namin. Pinakita namin ganito i-handle ang fire up. Kasi ang fire up po, tandaan po natin, ang fire up po ay hindi po, ano yun? Speaker, kwan lang, hindi preaching, hindi gawain, hindi Sunday service, hindi po yan. Ang fire up po is gesture. Ang goal po natin ay mag-transform, ma-experience ng Panginoon, ma-encounter ng Panginoon. Yun po ang ating ginagawa sa fire up. Kaya dapat, nakita ni Brother Jerome, maganda, sabi ko, Pastor Jerome, tignan mo mabuti. At tignan mo mabuti paano namin in-handle yung fire up. Kasi, dapat alam, dapat ma-master. Dapat ma-master si fire up. Not to mention, this administrator looks at the execution of the program, yung si fire up coordinator, the logistics required, and the manpower that will be needed for the said activity. Next po, prayer or intercession coordinator. Pinakamahalaga po yan sa church, sa buong church. Amen. The prayer coordinator po oversees the enactment of the prayer in all manifestations of church like a service. He or she ensures that the culture of prayer is highly observed in OHB. Each small group house churches, local churches, and the main church as a whole, aside from creating and coordinating prayer-centered events within the church. And then po, doon na papasok si church planting,
and missions coordinator. Kasi po ang OHB, gusto po natin, magresulta po yan ng church planting. Resulta po yan ng mission. So the church planting and mission director provides an assessment if a house church is ready to transition into a local church na. Kasi halimbawa itong house church na to, nag-start siya as OHB. Kaya lang sa ilang mga taon, dumami na siya ng dumami. May 15 baptized na. Okay? Aliwanag po ba yun? May core group na, self-church leader. Kaya na nila suportahan yung kanilang house church leader na gusto na magpastor. Okay? Nag-aaral na, in-enroll na ni pastor sa online. Pang-anim, may weekly ko na sila. Established na yung weekly service nila. At pang-pito, at palagi ko sinasabi, yun ang pinakamahalaga, dapat pumayag si pastor. Pag hindi pumayag si pastor, kahit yung 6 na gawa nila, hindi siya pwedeng tutuloy. Kasi yun ang pinakamahalaga. Go signal ni pastor. May blessing si pastor. Pag wala pong blessing si pastor, hindi po yan magtatagumpay siya. Kasi importante po, kinikilala po ng Diyos ang blessing ni pastor. Amen. Amen? He or she, together with the house church leader, ensures the readiness of a house church in terms of appropriate quantity, self-propagation, and spiritual maturity. Aside from this, it is his or her job to scout the other places within the church proximity that can cater house churches. Hindi pwede 3 hakbang lang mula dun sa main church, nag-house church, local church na. Same place, iba lang oras. Kaya nga po dapat, si house church leader, palagi pong mini-mentor ni pastor para pumalis yung yabang. Uy, mahal na ako dito. Pinupuri ako dito. Gawin ko naman local church to. Akin na to, pastor. Yan. Character po ang unang dinedevelop. Amen. Hallelujah. To ensure that each administrator will be able to perform their job excellently, there is a support staff that will help them in the completion of tasks under them. These are logistic and resource personnel. Ito mga ko na lang to, add-ons na lang to. Huwag nyo muna itong idagdag, pero alam ko naman kaya nyo itong idagdag. Naiintindihan nyo to. Add-ons personnel just as needed. Yan, mga logistic resource personnel. Yan. Huwag na natin yung pag-usapan. Tech personnel. Yan. Bala na kayo dyan. Amen. Amen. Maliwanag po ba? O mas maliwanag yan pag ginawa nyo. Yes. Amen po ba? So, inaasahan ko po na kayo mag-uusap-usap. Magkikwentuhan po kayo about dyan. Mamaya na tayo magtanong. Sa meeting namin, Pastora, pag-uusapan natin. Kahit simple lang, I will suggest, ang suggestion ko po, do it slowly, simpler. Simple lang. Para po dahan-dahan po ninyo magawa. Okay.